Brother Wilma, Brother Lucky, kita na po mga pinagyan yung pagkas. Dayag ng iyong buwan sa unang pinag. Nasa dakipan umos Ginoo. Hinay-hinay mo, Yesu. Kimanduan mo. Hinihintay sa Espiritu, Yesu. Amen. Matag-usa ka nato, Yesu, na ating kasabihin. Usa matag-usa ka nato, at tunay pagpili. Kung higugmaon pa nato ang Diyos o dili. Kung tinuod ka na higugma si Ginoo, unahon dyan mo siya sa kanapunan. Unahon dyan mo siya sa kanapunan. Hallelujah, hallelujah. By this time, I think we are prepared to listen, to hear. Nakakanato may suon ipagpili. We can test not just the Spirit. Sa imuha, pili. Ang Espiritu pigikan sa Ginoo ang dili. That's also the words. Nanikigan ba sa Ginoo? Ang dili. I want you to hear, to listen very carefully. We have this logos or the written law, the written words. We have this. And also the Word of God said, Matthew chapter 4 verse 4, if I'm not mistaken, tama ba nila? Dili lang mabuhay ang tao sa panlab, apan sumatag pulong na nagawa sa bakas, gikan sa bakas. Dili nabot pasabot na igsuon na pakita ang Diyos diri sa imong tapat, di mo sulti siya pulong, kundi pinaagi mismo siya Espiritu Santo. Maunay mo sulti ka. And that's what we call drema. Kung diha ka mabuhi, ginayahan ka sa Espiritu Santo. Thank you. By this time, allow my brother also to help us, to equip us also to what the Lord so is gusto mo itabuan ng Iglesia. At datong kaniyang ato pa dyan sa intimacy na gusto sa Diyos na isang lawas. Brother Daniel, please. May 45 minutes. So, mapaglingkod ng tanan, may iksuon. Tapos pagbarog. Listen very carefully. The words, may iksuon. Ligo lang ko sa pag-translate sa dreaming zone. Later on, Yesu, kita natin na mag-usap sa Diyos. Good morning, everyone. May buntag sa tanan. Last week, the Lord spoke on about the mind of the flesh. Aking simana, ang Diyos na ipagsulti ka natin tungkol sa una-una sa unod. Now, I thought that we were going to continue on part 2, but last night, the Lord spoke to me in my spirit about something that's even more important. Abi na ko, karon magpadayon ta dito sa part 2 sa una-una sa unod. Yung gabi, kiksulti ang Ginoo sa ako na gusto niya makiksulti sa mas mahinungdanon pa dyan ng mga puyo. But I have a question for Ike. Diba, doon ako'y pangutana ko sa unang padayon. What do you do when someone says something that offends you? Unsa may imubuhat lang, pag adunay sa katao magsulti ang pulong na makasakit sa kanimo. Because what I'm about to say will offend someone. Will offend someone.
What I'm about to say will offend someone. Kay kung unsay akong isulti karon, makasakit ni. What do you do when you're corrected? Unsa may imong buhaton sa diha nga tadlungon ka o i-correct ka. What do you do when your parents correct you? What do you do if your spouse corrects you? Unsa may buhaton ang imong asawa o bana, Do you get mad? suko pa ka? More importantly, what do you do when the Lord corrects you? Now, mas mahinungdan, unsa may imong buhaton kung ang Dios mo imong correction. Do you get mad at the Lord for correcting you? Suko pa ka sa Ginoo, hindi pantol ka niya o di tadlong ka niya. So in other words, sa gipadlong ka niya. Or do you receive it with gladness because it's for your good? Kung imo ba kining dawaton sa kalipay para kay kini para man sa imong kaayuhan. Every word that the Lord speaks, whether it's encouragement, correction, or judgment, is for your good. Matag pulo nga isulti sa Ginoo. Pagbadlong man ni, tulid man ni, o hukom man ni maigsoon para ni sa imong ikaayo. But do you receive it as good when it offends your flesh? Pero dawaton ba nimo ni nga maayo sa dihang kini makapasakit sa imong ulo? Because the word that the Lord gave me today, He says, there's sin in the camp. Ang pulo nga gihatag sa Ginoo karon, adunay sala diha sa kampo. What do I mean by that? Kaya akong pasabot, ano? I have a few scriptures I'm going to read, and then I'm going to allow the Lord to speak. Doon ako'y basahon ng mga pila ka mga pulong, scripture, sulat, tututan ako ng Ginoo. Pagsulti. The first scripture is in Exodus chapter 20, verse 18. Unang libro na sa Exodus 20. We're going to do chapter 20, 18 and 19, and then the very first sentence of verse 23. It says, and all the people saw the thundering and the lightning and the noise of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it, they removed and stood afar off. Ug ang tibuok katawhan nakakita sa mga pagdalugdog ug sa mga pagpangilat ug sa kasaba sa trumpeta ug sa bukid nga nag-aaso ug sa diha nga ang katawhan nakakita nini sila mibalhin ug mibaruk sa layo. And they said unto Moses, speak thou with us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. Ug sila mingon ngadto ni Moses, makigsulti ka kanamo ug kami maminaw apan ayaw itugot nga ang Dios makigsulti kanamo basin kami mamatay. 23 says, you shall not make with me gods of silver, neither shall you make unto you gods of gold. Verse 23, dili kamo muhimo kanako og mga Dios nga plata, ni kamo muhimo nganha kaninyo og mga Dios nga bulawan. Now let's turn to Ephesians chapter 4, Ato ta sa Episo, kapitulo 4. 7 through 13. Episo 4. Now, Brother Shem is always talking about the fivefold ministry. But we're going to talk a little bit about that. But let's just hear what the Lord's saying. Verse 7. Versikulo 7. Right? But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Apan bisan usa kita sa lawas, isa ka lawas,
may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga gihatag ni Kristo sa tagsa-tagsa kanato sumala sa iyang pagbuhat. Wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Sama sa ginaingon sa kasulatan, sa dihang mikayab siya ngadto sa langit, daghan nga mga binihag ang iyang gidala o gihatagan niya og nagkalain-lain nga mga gasa ang mga tao. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? Karon unsa man ang kahulugan sa giingon nga mikayab siya ngadto sa langit, kini nagakahulugan nga mikunsad usuna siya dinhi sa yuta, ilalom sa yuta. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. Ug siya nga mikunsad mao usab ang mikayab sa ibabaw pa sa kalangitan aron mapuno niya ang tanan. And he gives some apostles, and some prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers. Ug uban gihimo niya nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga magsasangyaw sa mga balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtuturo. For the perfecting of the saints, Gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawan sa Dios. for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sa pag-alagad ug aron motubo sila ug mahimong malig-on isip lawas ni Kristo. Until we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the statute of the fullness of Christ. Pinaagi niini magkahiusa kita sa pagtuo ug pag-ila sa anak sa Dios aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi ug maisama kita kang Kristo. 1 Corinthians chapter 1, verse 12. Unang Korinto, kapitulo 1, kapitulo 12. 12 and 13. Now this I say, that every one of you said, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Ang buot kong ipasabot mao kini. Ang uban kaninyo nagaingon, kang Pablo ako, ug adunay usay nagaingon, kang Apolos ako. Ug adunay pagayoy nagaingon, kang Pedro ako. Ug ang uban nagaingon, kang Kristo ako. Ug ang uban nagaingon, okay? Ug ang uban nagaingon kang Kristo. Verse 13. Chapter 3, verse 4 through 7. 1 Corinthians chapter 3, verse 4 through 7. 4 to 7, verse Corinthians. For while one said, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not carnal? Diha kaninyo adunay nagaingon, kang Pablo ako. Ug aduna usay nagaingon, kang Apolos ako. Dili ba pareho man lang kamo sa mga tawo ni ining kalibutan? Kay nagkabahin-bahin kamo. Who then is Paul? And who is Apollos? But ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. Kinoong si kinsa bagayod si Apolos ug si kinsa bagayod si Pablo. Kami mga alagad lang sa Ginoo nga iyang gigamit aron mutuo kami. I have planted, Apollos watered, but God
give the increase. Ang matag usa kanamo nagatuman lang sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo kanamo. Ako ang nagtanong ug si Apolos ang nagbisbis apan ang Dios mao ang nagpatubo. So then, neither is he that plants anything, neither he that waters, but God that giveth the increase. Dili mahinungdanon ang nagatanong ug ang nagabisbis. Ang Dios lang gayon ang mahinungdanon kay siya man ang nagpatubo. So, we read these scriptures because the Lord told me last night and this morning that there's sin in the camp. Gibasa nato mao nga mga bersikulo kay Ginoo nagsulti kanako gabi ug pagtatago nga adunay sala nga nasa kampo. The sin that's in this camp, idolatry. Ang sala nga anaa ani nga kampo. Idolatry is anything that puts above God. Anything. Idolatry. Bisaya sa idolatry. No. Pagsibag Diyos, idolatry. Ang idolatry, kung pasabot ani, ang bisan unsa nga mulabaw pa sa Dios. Muna yung pasabot sa idolatry. We go back to Exodus in chapter 20. The Israelites said to Moses, "Let God not speak to us unless we die." Balik na dito sa Exodus chapter 20. Ang mga tao may sulti na dito kang Moses. Ikaw lang makisulti na mo. Ayaw tugutin nga ang Diyos mo ay makisulti ka na mo kay kami mas mamatay. See, Moses spoke to God and then came back to the people and said what the Lord said. But that was not the plan that the Father had. He wanted to speak to each one. Yes. Si Moses, wadto sa Dios, maminaw sa tiyog sa Ginoo. Then wadto na pud sa katawhan aron isugilon kung sa gisulti sa Ginoo. Apan di na maoy katuyuan nga gusto sa Amahan. Ang gusto sa Dios na ang matag usa makipagsulti siya ngadto sa matag usa. But for fear, when they saw the power of the Lord, when they saw the thundering and the lightning and all the smoke, they said, "No, Moses, you speak." Tungod sa kahadlok, kung ila nakita, kita nila ang pagpagilang pagdalog doon, uban pa may sol. Yung sila, "No, Moses, ikaw lang ang makiksulti sa Ginoo." What they were saying is, "Moses, you go to God for us, and you come back and you tell us what God is saying, and then whatever He says, we will obey." Sa ipon sa budali, yun ang mga tao siya, Moses, adto ka sa Ginoo, ikaw lang ang maminaw sa Ginoo. Then kung sa isulti sa Ginoo, dala diri sa Ama, maminaw. But we know the story. We know what happened. Moses went to God for the people. He spoke to the people what God said, and the people still did not obey. Nakita nato, wala nato sa nahitabo. Si Moses, ato sa Ginoo, ang Diyos nagsulti ng Moses, pinagi ka Moses, nagsulti siya, ato siya sa mga katawhan, then sa diyan, nagsulti ni Moses, ang gikan sa Ginoo, wala nato ang mga tao, wala mutuman. Nagsulti ni Moses, naggikan sa Ginoo. There's people in this room right now who's looking to Moses. Doon ay mga katao, ani nga, sulod, ani nga, luna karon na nagatanaw ang Moses. Who's Moses? Kinsa ba si Moses? Brother Shem. You're looking at him, said, "Brother Shem, you go to God for me and tell me what the Lord's saying."
the Lord's saying, come to me for yourself. Stop relying on flesh to be your Savior. Stop relying on these gifts, these men that I've placed to build you up. Come to me and let me speak to you. But what people are doing, and it's displeasing to the Lord, because you're putting a man above God. You're putting a man in the place of God. When God says that no idol, no other God before him. Anything can be a God. But there's people in this room right now that have made Brother Shem to be God. He's not God. Amen. May the Lord forgive us. Sama ni Pablo, sama ni Polos, sama sa uban, ni Daniel, sama ako. Tao lang usap ko, gigamit na sila. Amen. Don't worship me. Ayaw mo siya. Ayaw ko niya ipataas na ako na lang iyong paminaw. Na dili na mumutuol sa Ginoo. Kung kay gusto ninyo na ako lang ang musulti. Na ako lang ang makigsulti gikan sa Ginoo para kaninyo anak ko. Do not allow that to happen. Do not make me an idol. I love you all, but please, ayaw ko niyo himuha. Yung Diyos sa mga kinabuhi. Yung magsalig na muna ako para ako lang yung paminaw. The Lord rebuke us. If you are sensitive to the Spirit of the Lord, you are hearing the Spirit of the Lord right now. Ayaw ko himuha. Ayaw ko himuha ng gusto. Doesn't mean na pastor ko ninyo, ako na lang ang eksperto. Kung unsa lang ako isubilin, mao na lang ang inyong paminaw. Di na mo maminaw sa Ginoo, then you are idolizing. Ayaw ko himuha. Ayaw ko simba. Please, naharap tayo sa pasimbaw. Nahilain mo din ating Ginoo sa Kristo. Siya lang aking lukluan. Siya lang ating paminaw. Siya lang aking ipataas. Muli gusto sa Diyos kaya ato pa. Amen. Wala ni buhata sa mga Israelita. Muli karon sa pag-ong saad, iwan sa Diyos this new covenant. Kung niya pakigsaad, I will pour out my spirit upon all. Nga ano lang yung mga anak, kaanakan, mga propesiya sila. Yung mga anak, lalaki, babae, mga buhat alam mo propesiya. Mga tiguang, mga lalaki, mga pakita sila mga tambol. Oh! Sabihin, kikistorya ang mga Ginoo sa mata ko sa kanabang pinaagitan. Pastor, naa siya diri aron sa pag-equip, pagtabang, pag-andam sa lawas ng Kristo. Propeta, provide sa Ginoo para sa pag-andam sa lawas. Apostoles, butang sa Ginoo, butang din aron sa pag-andam. Ang magtutudlo, butang sa Ginoo para o sa mga ebanghelista, aron nga ang iglesia ang matagos sa mga balaan, maandam sa lawas. Now, we go back to in the book of Ephesians. Now, he said he gave gifts to men, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, for the edification of the church until we all come into the unity
of the faith until we all come to the perfect man, which is in Christ Jesus. Nasa balik sa Efeso. Ang Diyos naghahatag sa iglesia. Mga apostoles, mga propeta, mga magtutudlo, pastor, mga evangelista, aron sa paghimpit o pag-andam sa lawas ni Kristo. Aron magkahibusa niya sa pagtuo sa pangalan ni Yesu Kristo. Aron nga mamature kita diha, mahampo kita diha sa lawas ni Kristo. No man is superior to another. Just because someone is called into the ministry, but we're all ministers. But just because the Lord gave a gift to you as an apostle, a prophet, evangelist, pastor, teacher, that does not mean they are superior to you. Again, so tinila ko dali, walay pinalabi ang Diyos. Pananta, pantay-pantay. Matay ko sa kanato mga ministro usap sa Ginoo. Kung gipahimutan sa Ginoo kaning imama iso na fivefold ministry para tabangan ng iglesia na ma-equip mga iso para sa pulaton sa Ginoo. Ibig sabihin, matay ko sa kanato mga ministro ni Kristo. Amen. Now, dili ko pasabot. Kanako, doon ako'y gasa. Sa naa siya'y gasa. Gasa sa apostol, gasa sa propeta, gasa sa pastor, evangelista, magtutudlo, unakan ang gasa. Dili buot pasabot nga mas labaw ka kaysa upan mo nga iso. Amen. Tanan kita. Equal lang ang kay-bangkay. Walay pinalabi, walay mas taas sa usa-usa. Two examples of this is found in the book of Acts. The one is Stephen. He was not an apostle. He was not a prophet. He was not an evangelist, a pastor, or a teacher. So what was he? Diba sa mga halimbawa sa Stephen. Stephen, siya sa fivefold ministry ng Iso. Ano sa siya? Sa? Alala mo? Usara siya sa katabang sa iglesia, sa mga apostoles. A deacon. Pagkakaon ng mga Yes. babae malo. Stephen was a disciple, a follower of Christ. Si Stephen, usa siya ang disipulo, sumusunod ni Kristo. Another one is in the book of Acts, chapter 9. After Saul fell down at the Damascus Road, the Lord went and came to Ananias. Sa ali, si Ananias, nasa chapter 9, book of Acts. Naguma na si Saulo, ulog dito sa dalan, kita ang Ginoo siya sa pinagi sa kahayan sa Damascus Road. Kani si Ananias. Now, it says, Lord came to, was it Apostle Ananias? So, dapat dito, nakasulat ba dito? Ato ba ang Ginoo dito kay Apostoles Ananias? Yes or no? Apostol Ananias? Oh, I know. It was a prophet Ananias. Oh, kasi si Propeta Ananias to. No? It must have been the evangelist Ananias, right? Oh, basi, dili Propeta, basi evangelist si Ananias. Yes? No? Which one? Ginoo ba? Dili. I get it. It was Pastor Ananias, right? Ah, sige, paano na ako? Di ba si Pastor Ananias to? Okay, no. Teacher Ananias, yes? Dili. Magtutudlo ang Ananias? No. It says, a disciple of the Lord, Ananias.
was a disciple, a follower of Christ. Narito na sulat, dili apostoles, dili propeta, dili pastor, dili magtutudlo, dili evangelista, Ananias, kundi disipulo ni Kristo. Sumusunod ni Kristo. See, what people are doing is you're lifting up man because of a gift, or some call it a title, a apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Those are gifts, but man puts those titles on themselves. Sa'yo nakahitabo mo good? Kadaghanan, ilan nila ng mga asa fivefold ministry, gi-elevate nila, gipataas nila, ilang pagturing labaw pa kaysa nila. You know, ang mga tao lang ang magpataas ng tao. Magpataas doon sa posisyon, ipataas ang mga tao lang. Sabihin ko, magpataas. Paul said it correctly. He said, I'm Paul, called to be an apostle. Si Pablo nagsulti ani, ako si Pablo, tinawag ni apostol. He never said, I'm an apostle Paul. Wala siya maingon nga, ako si apostol Pablo. Maingon siya, ako tinawag sa Ginoo para maging apostol. Wala siya musulti nga, ako apostol. That's just like here. Brother Shem. His name is Shem, but well, does he go right? I'm Pastor Shem. So, nalit ako. Mailab ako sa inyo. Ako si Pastor siya. Or me. The Lord called me to be His prophet, but I don't go around saying I'm Prophet Daniel. No, my name's Daniel. Sa pangalan Daniel. Ang Diyos nagtawag siya ng propeta, pero wala siya alto mulakaw. Ngayon, ako si propeta Daniel. Saan ako? When I realized this, ako ganang magpatawag sa inyong pastor. Nagsuon na lang ka. Function na lang pastor. Nagalan mo gudro sa this new instituted Christian. Ubaw na ba pastor? Lumit, mas santos. Well, nagkaganahan na lang, natawag silang pastor. Kung mga pinuod, based pastor. Hindi na sila magpailang sa pastor. Ang loob. Tawag nila pastor. Don't think yourself inferior to another person. Ayaw mo na una, ayaw ka magaling na mas pupus mo kaysa uban mo kaysa. In the kingdom, it's not one's here and then another one's down here. Sa kigalian, sa Ginoo, walay naadere, taas, naapol. We all have different callings, we all have different gifts, but we are one body in the Lord. Naatay mga nagkalaylay, gasa, naatay pagtawag, ikan sa Ginoo, pero usa lamang ta sa lawas ni Kristo. Just because I know my calling, Brother Shem knows his calling and his gift, does not mean that I'm above you. Dili tungod kay ako nakailako sa akong pagtawag, dahil nakailako sa pagtawag sa Ginoo siya, dili na pasabot nga mas labaw ko, mas labaw siya kaysa kaninyo kanako. We all have a calling and we all have a gift.
But the only way you're ever going to know what your calling and gift is if you spend time with the Lord and you say, Father, what have you called me to do? Wala din pamaagi nga mabalaan nato kung unsay pagtawag sa Ginoo diri kanato. Naatay pagtawag gikan sa Dios, no, naatay mga gasa gikan sa Dios may suon. Panabalaan nato na kung kita magkahin og tatna og panahon sa atong Amahan, sa atong Ginoo Kristo, ug gipangutan Ginoo unsa man imong pagtawag sa Do you want to be used by God? Do you want to be a participator or a spectator only? Gusto ba kang gamiton ka sa Ginoo? Ganahan ba ka nga ikaw participator, moapil ka sa pagpamuhat sa Ginoo, or spectator lang, naigo lang ka sa pagtanaw sa nangahitabo diya kanimo sa paligid? What I'm hearing is the Lord saying, it's time to rise up, get out of your deathbed, and walk in me. Nalagin ko, panahon na nga mubarog ka, gikan diya sa imong tulugan. Barong, ngayon ka na ako. It's time to start walking in the Spirit. Stop saying it and do it. Tak na nani sa lakaw gayon diha sa Espiritu. Undang sa pagsulti ani kundi buhat ani siya. I can quote scriptures all day long, but until I start walking in the Spirit, there's going to be no power on what I say. Maghapon ko pwede ko nga mag-quote og scriptures mga nasulat bisag i-memorize ko pa na tibuok hapon pero wala na kagahom kung dili ko magalakaw diha sa Espiritu. If you want the power of the Lord on your life, then you need to give Him the first place. Gusto ni mong gahom sa Diyos nga manaan na sa imong kinabuhi, din siya mo itagaan mo sa una, first, nga dapit sa mga. You might say, well, I have not lifted up Pastor Shem. Kung maaari mo yun ka, wala pa na akong ipataas yung pastor. But there's something else. Tala doon ay lain siguro kung ipataas. What is it in your life that's first place? Kung saan ang naas imong kinabuhi, na maunay ng muna kita. Idolatry is anything that takes the Lord's place. Unay buot pasabot sa idol natin. Basta unsa nga butang ang muagaw sa lunak o sa lugar sa Ginoo. Unay idol natin. Sige, kung dili ang Ginoo may nauna, kaya sa mo. Na may laing butang, imo man trabaho, imo man negosyo, imo man pamilya, imo man anak, imo man asawa, imo man bana, kung mauna sila nag-una, muna'y nag-una, diya sila kinabuhi. Dili ang Ginoo. That's idol. Who wants to be used by the Lord? Who Who wants to be? No, I don't mean, who truly, with a genuine thirst for the Lord, wants to be used by Him. Kinsa dili ka dili lang ang pagamit dili tinod-anay jud, tinod-anay putli. Puro tinuod jud nga magpagamit sa Ginoo. Do you thirst and hunger for His presence, for His anointing? Kanang uhaw jud, gigutom jud sa Ginoo. Sa badri ang giuhaw, kinsa badri ang uhaw sa dihog sa Dios, anointing sa Ginoo, sa Espiritu sa Ginoo. Yung mo'y mupuno, hindi ka ako. Gabitin sa Diyos, kung pamuhat ng Ginoo ka na. So, show of hands, who wants to be used, truly used by the Lord? Mataas ang kamot kung kinsa tinuod yun na magpagamit sa Ginoo. Now I want to ask you, are you willing to pay the price? Pawaganan ko kamo. Andam ba mo pagbayad sa halaga ani? There is a price that you have to pay to be used by the Lord. At dunay
presyo or adunay halaga na kinahanglan nimong bayaran aron ka mitod jud ka sa Dios. There's a price for the anointing. Adunay price para sa anointing sa Dios. Do you know what? Do you want to know what that price is? Gusto ba mo balaan sa mga bayad or halaga? Presyo. What will it cost me? Kung sa may andam nimo nga mawala diya sa imo. What will the anointing cost me? Unsa may mawa diya sa imuha aron nga matawag jud nimo ang dihog sa Dios. One word. Sa kapulong. Everything. Tanan. I don't know if nakuha ko yun ang peso. It's not you have to pay the amount of money para makuha nimo ang anointing sa Ginoo. No. It costs you everything. Ibig sabihin imong tibuok kinabuhi. Unsay importante, unsay kalapaw nila, unsay imong pinakahalaga. Pag di na nimo itugyan sa Ginoo, di na nimo ihatag sa Ginoo, then dili makapaglihok ang Dios ya sa Ginoo. Ibig sabihin, dili nakapamuhat kayo ang Dios niya according kung sa iyong gusto mo. I want to read you something that the Lord gave me about what it costs for the anointing. Nabasa ko pila ko unsay yatag sa Dios nagdala ko may tuod. Unsay halaga o unsay cost sa dihog sa Ginoo. The cost of the anointing. The cost of the anointing. Do you want to be used by God? Gusto ko na magamit. Gamiton ka sa Ginoo. What are you willing to pay? What are you willing to do? Unsa may gusto nimo? Itugyan siya. O ihatag siya. Are you willing to die and lose everything for it? Willing ba ka na mamatay or mawad-an sa kanan para maangkot si Kristo? If you are not willing to give up everything, then you're not worthy to be His. Dili ka willing na itugyan o surrender ang tanan o ihatag ang tanan sa iyo. Dili ka tapos magiging yaha. For very few can walk the road of the anointing. Kay pipila lamang ang mga kalakaw gayon ihatag sa iyo. Because if you're truly anointed, it will cost you everything. Kung tinuod ka nga tinihugan, tanan, i-require sa Ginoo ihatag nimo adto kaniya. Friends, Igala ba nimo na? family, Pamilya ba nimo na? job, Trabaho ba na nimo? your life. Imo ba ng kinabuhi? But if you're willing to endure it, then it's worth it all. Kung willing ka, ano sa kubang, willing kang itugyan nimo na tanan sa pamangin mo, kinapuhit ng pinalangga nimo, pero imo itugyan sa Ginoo. Then, takos ka. But can you endure it? Pangutana, kaya ba nimo ni sa kubang? Are you willing to endure? Willing ba ka sa kubang ulit? For the road of the anointed is a road less traveled. Kaya ang dalan sa mga dinihugan, mauni ang dalan, jutay lang ang nag-agi. Not many can travel this road, Dili taghan ang naghimo sa pag-agi ng dalanan. for it is a life that the world calls lonely. Kaya mauni nga kinabuhi, kung bisa ang tawag sa kalibutan na ningaw. Dalan. The more you're anointed by God, the less that people want to be around you. The more nga ikaw nagtihugan sa Ginoo, magka-jutay ang mga tao na nasa kalibutan. Let me paraphrase that.
Sa anointing of the Lord, ibig sabihin niya, ang Espiritu sa Ginoo nga imong nadawat. Kung ganahan ka nga ang tipuok nimo, kinabuk-an nimo, ang imong kalag, imong mind, will, emotion, kung kanan-tanan, igsoon, itubyan nimo sa Ginoo. Ibig sabihin, puyan ni tanan sa Ginoo. Sutay na ang mga tao, malikot sa Ginoo. For the anointed, those that are anointed by the Lord, not self-anointed, self-appointed. Pan sila, nga tinuod sa tinihugan sa Ginoo, sabihin sila, tinihugan sa Dios, ang Dios po'y nagdihog sa kanila, dili, kaya naugalingon na pagpili nga akong tinihugan ko sa Ginoo. Hindi ang Diyos mismo nga mao'y nagpili na tinihugan sila. The anointed don't do the things of the flesh, but according to the Spirit. Ang mga tinihugan sa Ginoo, hindi sila magapamuhat sa putang, sa lawas no, inaayahan. Hindi ang ilang pagabuhat, magasunod sila sa mando, sa Espiritu. The closer you get with God, the farther the flesh gets away from you. So, farther you, the closer sa suod ka, tagtakdaas maging suod ka sa Ginoo, ang tawhanon magkalayo na magkalayo gikan. Friends will leave you. Ang mga higala, magpahawak, biyakan kasi bumahitan, willing ba mong ubayan? Family will abandon you. Ang pamilya ni mo, utalikod sa iyo, willing ba ka mubayan? You will be talked about and ridiculed. Pagkahisgutan ka sa mga, tapos, ayon ka kung sa, diba? Willing ba mahanap? But the cost. Parang, halaga. If you are willing to endure, it is worth it. Kung willing ka na musagubang ani, then tapos ka. Are you willing to endure everything for Him? Willing ba ka na musagubang sa tanan para lang sa Ginoo? Willing ba ka na sa kubagong kiling tanan? Kaya imong pamilya, kung maunay cost, kung maunay imong gihalaga pag-ayo, kung maunay number one siguro, o trabaho na nimo, o imo mag-friends, o imo ba kinabuhi, kay maunay number one siguro, willing ba ka? Ano nga halaga para lang maangkong si Kristo? Willing ba ka na ihatag na tayo, tugyan at tanan sa Diyos, aron siya maoy mo punong nimo? As Paul was saying in 1 Corinthians, Sama sa isulti ni Pablo sa unang Korinto. now when he said, who is Paul, who is Apollos, who is Cephas or Peter, who is Christ? Para sa kinsa man si Pablo, kinsa man si Apollos, kinsa man si Pedro, kinsa man Kristo. What he was really saying is, who's your Savior? Who died for you? Una yung buot pasabot. Yung buot pasabot, kinsa may imo manluluwas? Kinsa may namatay alang imo? Si Pedro ba? Si Pablo ba? Si Apollos ba? O si Kristo? Namatay. Let me put it in today's terms. Ako din, para mas masakit. Who is Shem? Who is Daniel? Did Shem die for you? Did Daniel die for you? Or did Christ die for you? Who's your Savior? Kinsa may imo manluluwas? Galing. Si Daniel na. Daniel pangalan. Shem, Mike Shem. Si Daniel ba namatay alang kaninyo? Ako ba, si Shem, ako ba namatay alang kaninyo? O si Kristo mo'y namatay alang? When you lift
up a man in the position that belongs to God only, you make that man to be your God, your Savior. Kaysa dihang imong ipataas ang tao, nga ang Dios lamang ang takos, anak, nga posisyon. Kana nga tao ang imong ipataas, imo na siya nga gihimo. This mentality of the flesh has to stop. You have to kill it at the root. Kana nga mentalidad sa unod, kinahanglang maundang na siya, o kinahanglang bunot na gikan sa mga ugat. For the Lord said, I and I alone am God. There is no other God but me. Ang Diyos, sige mo na ako lamang, ug ako lang Diyos ang Diyos. Wala na'y Diyos, maliban ka na. He knows no other God because there's only one God. And His name is the Lord Jesus Christ. Wala na siya nabalaan pangalain nga Diyos, kay siya lamang ang nag-inusara nga Diyos, o ang iyang pangalan may lain kundi ang Ginoong Jesucristo. Now you're all saying amen, but do you believe it? Now, karon nag-iingon mo nga amin ang pangutana, nito ba mo na? Do you believe that He is the risen Savior? Nito ba mo nga siya mao ang nabanhaw nga manluluwas? Or is sin your Savior? O ako ang iyong himo nga manluluwas? You know, I wrestled with this all night, asking the Lord to give me another message. And every time He kept on giving me the same message. There's sin in the camp, idolatry in the camp. They've lifted up Shem in my place. And I'm beseeching you in the name of the Lord. Stop lifting him up. He's not God. He's not the one that saved you. He's not the one that hung on that cross and said, Father, forgive them for they know not what they do. Why are you putting him on that pedestal? Why? This has to stop. Oh, yes. Oh. Lord, forgive us. Sinuha kami gano'n. Sinuha sila, wala sila mabalaw silang gibuhat. Sinuha sila mabahal. Wala sila masayaw na sila gibuhat. If the Lord walked through that door right now, who would you look to? Him or Brother Shem? Sunod si Kristo sa putahan daw. Kinsa mo tanawan? Kinsa mo inuuhan? Kinsa mo inuuhan? Si Kristo ba? That's what the Lord is asking now. Who are you going to look to? Ano ba ang tana sa Ginoo?
kang kinsa magkamutanaw. Is Shem the author and finisher of your faith, or is it the Lord? Si Shem ba mao ang author ang tagatapos sa iyong pagtuo o si Ginoong Jesucristo? Like I said, I wrestled with this word because I knew what this is. Sa akong isulti ninyo, nakipagpiso ko ani ng mga pulo. Buok gabi, kaya kong laing pulo sa Ginoo, pero ang Diyos na isulti na ako. Kaadunay sala sa kampo. Idolatry. Ilang ginapataas siya. Na dapat ako ang ilang itaas, ilang ipataas. The body of Christ, we always want a word of encouragement. Sometimes a word of instruction of what to do. That's something that's going to be good. That's going to be good on my flesh. Sa lawas ni Kristo, ay mga instruction ni hatag kinusahay, na correction, sahay, napiputang, pagdindot mo sa lawas, sa unod mo. I wrestle with this word because straight up rebuke. Nakipag-piso ko ani ng mga pulo. Sige, sana din mo niyo ang sulti. Kung wala may padalas kinuwi, kay piso ko ani, kay kaning mga pulo nga, rebuke na siya. I know what it is, what it means to lift up a man in the position of God. Because years ago, with my spiritual father, he meant so much to me, but I put him in the place of God because of his gift. Sulti ko ani tungod kay usa ni sa akong sa panagian. Ni adto ng akong espirituhanon nga amahan tungod sa iyang gasa. Importante kay siya nako nga siya maudyo ng ako na ginatanaw. Like I said, Brother Shem is a gift. I'm a gift. We're all gifts to each other. Sama-sama isulti kaninyo. Si Daniel gasa. Ako gasa usab sa gasa usab. Matag usa ka nato gasa. Kitang tanan gasa. We're all supposed to be sharpening each other, just as iron sharpens iron. Dapat ang mahitabo, mapahait nato ang usa o usa na. Sama nga ang usa ka puthaw na pahait sa kalain ng puthaw. Amen. So, what that means is, I give a word, you give a word. Magpasabot na, ikaw maghatag na akong pulong, ako sa maghatag ng pulong. I have a song, you have a song. I have a testimony, you have a testimony. Our testimonies is for us, but also for others, to build each other up. Usa na ay alawiton, usa na ay alawiton, ang band na ay mga testimonya, usa ka nato aduna, kanang testimonya na anak para sa pagpalikon sa lawas ni Kristo. Usa pagpaparo sa lawas ni Kristo. Dili lang na para nimo ang imong testimonya, para usap na sa matay ko sa lawas ni Kristo. Don't let this word offend you. Ayaw tugutin yung mga pulong na Let it be a word of knowing of what to stop, knowing of what not to do. Ayaw tugutin na kaning mga pulong kasakit lang sa inyo. Okay, uwate kini. Pagpahibalo kini kung unsay kinahanglan nato nga mauntang na. Dili na padayon pa.
grief because I feel the pain that the Lord feels every time you put someone in His place. Na ako kasi subok kayo ay kayo makabatyag ko sa nabatyagan sa Ginoo. Kung unsa ang hitabo sa diha, ipataas niyo ang usa at hawa. Umuagaw kayo sa Kristo sa Ginoo. Pasubok kayo sa Ginoo. Unta nga dapat ang mahitabo ang Diyos lang ipataas. Si Kristo lang ipataas. Dili natin ipataas. Manaling mag-asa. The job of the pastor to truthfully, he's supposed to lead you to Christ, and then he's supposed to get out of the way. Gusto sa Ginoo. Ito yun. Mag-asa sa pastor. Istiyahan mo patulong at ito kang Kristo. What I mean by getting out of the way is he needs to get out of the way and allow the Lord to speak to you. Allow the Lord to minister to you. Kasi pusabot na ako anang parang pahawa ka di sa dalan. Iyahan ka. Pahawa ka sa dalan. Sabot kasi Kristo nakasunod din. Mauna ang maginabuhi niya. Dili ang imong tawhanon. If you go to your pastor, whoever he is, and you tell him a situation that you're going through, and the first thing he says, well, I think. Kumuadto gani kasi mong pastor. Kita ba imong pastor? Imong sultian itugod sa imong presente nga sitwasyon. Tapos kung ang response gani sa pastor mauni, I think, or para nako, mao siguro ni. If any man says, I think, then he's in his flesh. Kung bisan kinsa gani ang moingon nga I think, or para nako, mao siguro ni buhaton mo, angay mo buhaton. Bisan kinsa na mo sulti ana, kana nga tao, na siya nga tawhanon. I think you should do this, or if it were me, I would do this. But I'm not asking the man, I'm asking you, what is the Lord saying for me? Most ministers are ministering according to the flesh, not according to the Spirit. They're speaking out of their mind, not what the Spirit of the Lord is saying. So if you go to a minister and he says, I think, don't listen to that man. Only listen to the Spirit of the living God. Daghan kayo sa mga ministro karon na nagsugilon sila ng mga pulong o dili pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. Pinaagi sila tawhanon nga kahit. Pinaagi sila tawhanon nga kahibalo. Nagsulti sila, pinaagi lang sila, kaalam sila, ibalan sila sila. Nakigsulti sila sa mga tao. Ngayon sila, I think mo ni ang buhaton. Na kung magsulti gani sila alam, nagsuon mo siguro yung mga buhaton, mo siguro ni para na ako mauni ang mga buhaton. Kung ako, mauni ako ang mga buhaton. Kung sila magsulti anak, ayaw paminaw anak. Paminaw lamang. Sulti sila mo sila. A person in leadership should always lead you to the cross. Ang leader o ang tao na asa pagdumala, dapat ka na siya. Para sila yung tumupirme, hiyahan ka niya mga sa krus. If that person is not speaking on behalf of the Lord, then why are you listening? Na kung ka na tao na sulti na dili na kung nagagumigan sa Ginoo, nga naman kang naminaw. So,
gonna leave us with this. I'm gonna ask you questions. So, muli ako ikabilin. Ato. Uran ako. Who are you gonna listen to? Kinsa may imong paminawan. Man? Or the Lord? Tao ba? O Espiritu sa Ginoo? So, yung mga klaro, kinsa yung paminaw? Espiritu sa Ginoo, mga tao. Ang tao mag-iniyahan lang siya kung galing ng tawahan ng pangunahuna. O ang kikamhan sa Espiritu sa Diyos. Pinahali sa niya. Nagasukinan siya na kanina. O pinahagi sa Espiritu na kanina kung mo nagsulti kanina. Kaya sa'yo ng paminaw. It's just like the Lord. Kung mahuli po siya, pasalamatan na po siya. Now, test everything. Kung iyan sa Ginoo, hindi. Kung tuwa ka, kahit pagtuwa-tuwa, ang puta ang kaaway ka sila. Test this. No, it is from the Lord. Paluin, ikan ba rin sa Ginoo? Lord, we thank you. Adunay pagtuwa-tuwa. Adunay yung kabalaka. Adunay dili pagkamatinuuhod. Inamoy kagustuhan sa Ginoo. Dili na kabubuton sa Ginoo. Agyan ka ng kabalaka. Ang pagduha-duha. Dili pagkamatinuuhod. Dili na iya sa Ginoo. Iya na niling kalibutan. Iya na sa kaaway. Espiritu na. Kung imo na tukutan. Walay lain ko hapon na kanina. Sakit mo. Pilihan. Isa mo pabinaw. Anaanan ni mo Espiritu sa Ginoo. Pilihan. Pabinaw ni mo Espiritu sa Ginoo. Sulit. Before we go, I want to say one thing more. Kung taong mong lakaw sa pagkabutak. As most of you know, or you might not know, Kadaghanan ninyo, nakabalo siguro, wala akong kabalo. I'm not UPC. Hindi siya UPC. Never grew up there. Wala siya nagtubo sa UPC. I've attended UPC churches, yes. Nag-attend ko mga UPC churches, oo. I've attended apostolic churches, Nag-attend ko mga apostoliko ng mga simbahan. Pentecostal churches, Pentecostal naman si Bano. charismatic. Mga charismatic, oo. Now, when the Lord said, when He says, I'm calling my bride, my wife, my church, did He say, I'm calling my UPC church, my apostolic church, my charismatic church, or did He say my church? Diha kami yun ang Ginoo. At tawagon ako ang ako nga mga saunon ang akong iglesia. Ingon ta sila. Ang akong iglesia ng UPC. Ang ako bang iglesia na pulos apostolic. Charismatic o Pentecostal na akong iglesia. Sige yun sa Ginoo. Ang akong iglesia. Okay, let's do this. This is also from our college research. Brother Roland, ang mga apostolics ba? Hindi ba sila sakop sa lawas ni Kristo? Ang mga UPC lang ba? Sakop sa lawas ni Kristo?
ubang mga Pentecostal denominations, dili pa sila sakop sa lawas ni Kristo. UPC lang mga sakop sa lawas ni Kristo. Na kung sakop sila sa lawas ni Kristo, ano mga bisod kayo alam natin. Ang pagtuo sa gisulti ni Kristo. Member sila sa akong lawas. Not unite one another. Kamu yung busy mo? Ako lang, yung busy, Pastor Marjan, yung busy sa computer. Akin, cameraman ay credential, yung busy. Cameraman ay card, kami may affidavits yung busy. Although mag-attend ang busy, ano yung organization. Kasi again, muna yung identity. We are members of the body of Christ. Pantig na sa lawas ng Kristo. Uling, brother Romel, uling pakikita sa amin sa pinato ko ang po sa lahat, sugod ko lang, isod kayo na ako nato. Balo ka nakahangin ko sa under the blessing. Isod kayo na ako nato. Nang tinuwag din mo nga, maabot, mag-ibog siya ito. Lugay ng pamilya, usawan mo din. Bisang usawan ako po, paano? Kaning kamo, na masugilo na tinanggan natin. Pila na kasi pila. Pipila lang. Maabot na ng pila katuig. Kung dili natin tugutan ng Diyos na mu-equip sa ato. Di siya na ito, maabot na ito siya. That's right. Kasi pag-ampo na ko nito, Lord, usawan man na ang tibok siya ito manupok ng UPC. As we can pray on it. Because I believe that UPC alone, siya lang ang ultimate makaano na. Kaya ako pray, usawan pag-abot ng manupok na mo sa UPC na ba? The Lord told me. So I'm so thankful to you. Dahil tuman ko siya, pupunto siya, luman ko sa buwan. Ipakita niyo ito ba sa buwan. Hindi pinaagi sa rin. Hindi pinaagi sa UPC ng mga makapon ang matawa. Pinaagi lamang na ako. Pinaagi lamang na ako. Not by your might, not by your power, by my spirit. Pinaagi lang ni Kristo. Kung ikaw matag-usap na ito, katunta nga maglakaw diya sa Espiritu. Tanang tao, nagpaabot lamang na ito. Nagpaabot na nga sila nga mga anak sa Diyos magpadayan. Nung pinaagi sa Espiritu sa Ginoo, si Kristo mo ay maging kahayag, magdagdag. All of me, magandaan ang si Kristo. Ito ka na mga tao nakakita ka na ako. Magasunod na sila sa Kristo. Ang galan. Kung hiyahan ka sa Espiritu sa iyo, naghan na sa panimutan. Pinagis na ako sa Kristo. Again, let me tell you this. Dahil pasabot na ako nag-isulti sa inyo. Kaya na ako ang mag-isip. Hindi ko nagtakot. Anak ko, pastor,
isa. Hindi, nagdako ko. Akong ipangita sa yung pisik ulang. Pero man, wala akong nakita na. Dili yun. Iniyahan sa Diyos na. Ipinala. So I'm seriously seeking the Lord. Lord, what is lacking? Unsa may kulang? Pila ako nagman. Pila ako nagtudlo. Unsa may kulang? So that's the time. I'm seeking the Lord. The Lord said, also pray that. Jesus pray. Literally a very big man. I'm not idolizing him. Pero siya ang ipakita sa ako kay nato pa sa akong vision. First year pa lang ako dito sa Acts. Kaya wala ko kabalo kung sa akong calling. As the Lord. Gusto na kulang sa iglesia. And I want to lead me. Dahil ipahimuta ang Diyos sa iglesia. Ang mga apostoles, ang mga propeta, ang mga pastor, ang mga evangelista, ang mga propeta. Araw sa ikatulong sa lawas sa Diyos. And I thank God. This is real time. Nakasulahin mga adlaw, hindi mahitabo ang revival ng bilang dilitan. Mag-intimate ang atong relasyon sa Diyos. Let's thank the Lord. Let's just thank Him before we go. Usap ang ikan niyo. So let's just thank the Lord. Lord, thank you for this. Lord, thank you for the rebuke. Kung nasakitan man ka, sipa kini. Kung gawata kini, maaraw sa pagtulog sa pag-ayon na. Ang undamon na nanso. Ang mga butang na pilit, dapat sa mga mahitabo dito na. Stay forward right now. Really. About a few weeks ago, maybe a month ago, Brother Shim came to my apartment and he asked me specifically what the Lord was telling me about the UPC. Alam mo, mga aking mga simano, mga aking mga bulan, hindi din ito sa ako sa Espiritu sa iyo. Kaya ako po sa buntan. Lord, kung ikaw isundin ako sa iyo, nakailab siya ka na. Nakailab siya ka na. Ang ginawa nagsulong sa ako. I-interact siya sa ako. My God, paminaw, nakailab ko niyo. Nahigugma ko niyo. I cared. And that time also, may subiron siya sa ako about Daniel. I sent him to you. And this is what we are going to do. Lima. Ato, dito. Sa ilaha. Ay, subilon. Ato, dito sa ilaha. Nasa ipagsubilon. Mga pulong daing. Nagsapag kanunay ang Diyos magpadayag sa iyo. Lagmit o kadalasan ng ihatag sa iyo. Mga review o mga hukom. The Lord kayo, so I did makahapon nga ito. Dapat alas 5, alas 6. Kasi, pwede ba din mo ipakita sa kuwausa kung sa'yo mo yung pangatag sa mo dahil ma-review kung mga judgment. My God! Tanaw na.
gusto. About religion. Daghan tayo ng gusto. Ipakita pala yun. Then that time also, I'm looking for something also. Dito na ako nakita, matubag sa ganun. It's not about religion. You cannot reach. May sumpis ako sa ganun. Man akong basa sa ganun. You cannot reach something by your religion. Then I specifically asked him, kung kanan ako siya. Kadawat baka revelation given sa ganun. May tungkol sa UPC. Ano siya? Wala. Ano man? At that time, wala ko siya kailang sa UPC. Wala siya about sa religion. Wala siya kailang sa religion. Yeah, lawas ni Kristo. And at the moment, the Lord guided me. Lumit na ako siya. Tutugutan na ako siya. Amoy, mutapang ko. His giftings na mga. Then na-involve siya sa UPC. Then, laging mga adlaw. Is that Thursday na o Wednesday na? Anak, wagtap na. Miyerkules na gabi. Nagpadayan ang Diyos. Yahaan mo po. Siya Daniel, isulat mo. Mahitungod mo sa UPC. Minawan niyo may suranda mo. Dawatan mo. Specifically, parang sa UPC. Before I share this, I want to explain something. Usan ako ni share sa inyo. Now, Kunti ko nga explain this. over the past year, the Lord has given me a lot of prophetic words for His church. Ang laging tuwig, daghan ang ihatag sa Ginoo sa buwan ng mga prophetic words para sa iyong iglesia. A lot of what the Lord gives me is warnings that either the church does this or I do this. Daghan ang ipadayag sa ako sa Ginoo. Sa tawag na warning, pagpahipan. Ang na iglesia, warning na what is our So this is a warning to the UPC as a whole. I'm not talking, not every church in the UPC is following the traditions of men. So, pwede akong basahon karon ng badayag sa Ginoo. Kini sa para ni sakit ni natipukan sa UPC. Pila ni UPC ay. Tanan UPC sa Pilipinas. So, dili tanan ng mga kasimbahanan sa UPC. Dili tanan. Yan ang padayon sa mga tradisyon. So I'm going to read this as the Lord gave it to me. So, basahon na ako ni sa paagi kini gihatag sa gusto ko sa Pilipinas. And the title the Lord gave, He says UPC, an establishment. So, yung title na gihatag sa Pilipinas. UPC bilang usa ka-establishment. So it says, the UPC is an establishment. The UPC is an establishment. Ang UPC, usa ka-establishment. I never said that I'm looking for an establishment. Wala ko nagsulti nga ako dito. Puro I am looking for my bride, my wife, my church. ako nagpangita sa akong palaso. Ako asawa, akong iglesia. You might be a church, but you are not my church. Maaring iglesia ka, pero dili ka akong iglesia. You teach doctrines, but not my doctrine. Nagtudlo kag mga doktrina,
Pero dili ako ang doktrina. You teach precepts that I never said. Nagtudlo ka mga paglunan nga wala na ako isulti. You are a modern day Pharisee. Ikaw ang bagong kapanahunan ng Pariseo. You go around, act like you are holy, but inside you are dead men's bones. You are walking corpses. Naglakaw ka nga, ikaw balaan ka. Pero sulod, naglakaw ka nga, balaan, apan sulod nimo patay. Patay nga ikaw na mga buko nagalakaw ka nga patay. Your statutes are not my statutes. Your ways are not my ways. Imo mga buluhaton, dili akong buluhaton. Ang imo mga pamaagi, dili na ako pamaagi. You have been teaching a false doctrine for generations. Nagtudlo kang mga pakhak o mga pagtulunan sa mga henerasyon na, sa mga henerasyon. I never established you to teach all of these man-made traditions. Wala tikha, di habaro, aron magtudlo ka aning mga pagtulunan nga tawhan. That are not from me. Dili gikan na ako. So I say this, Sumuni ako ikasugi. that all of your lies and deceptive practices I am exposing. Tanan mo mga bakha o mga panglinlang na mga pinuhatan, ako kining ipadayan. I am going to tear you down just how you have been tearing down my people. Laglagong tika sa mga imo ginalaglag ang ako mga katawan. I am going to expose every false doctrine of yours. Ako ipadayan ang tanang mga sayop na mga doktrina niyo. That you have been teaching, Na imong ginatudlo. for it has been through your disobedience and your false teachings that many, not a few, but many generations have been led astray. Daghan sa imong mga gipangtudlo. Daghan ini ang imong gipangtudlo. Nga masayop, nga maunay na ka pa. Pawala sa ako na sakit. And I hold you accountable. Ikaw ang manubag niya. For this, I don't hold the people who were led astray accountable, but I hold you accountable. Dili ang mga tao nga napahisalaan ang akong patupadon. Ini kung dili ikaw na nagpasalaan sa mga tao. For this, their blood is on your hands. Kay kini ang ilang mga dugo na sa imong mga kamot. For your lies. Ang imong mga pamakha. You act like that you are the ones. Nagbuhat ka nga daw sama na ikaw na. I chose when Azusa Street happened in 1906. Tuwa ka nga ikaw na. Na akong gipili. Lakaw ka nga daw ikaw na akong gipili. Diha nga nihitabo ang revival sa Azusa Street in 1906. I was restoring my church. Akong balik ang akong iglesia.
for it had been lost for centuries. Kay nagwala kini pila na kagatus ka tuig lalaki. But what you did was say that you were the standard, the chosen ones. Anong sa imong gisulti? Ikaw mingon nga ikaw na ang standard nga ikaw ang pagbuhat nagipili. And it has been through you that segregation. So it has been through you that division has happened. Pinaagi nimo nga mo ni kabo nga ang pagka bahin-bahin nahitabo. That how many false teachers have risen up because of you. Munagdaghan kaayo ang nanungha ng mga mini nga mga magtutudlo tungod nimo. You have been anointing men and women for years that I have not chosen. Nagdihog ka og mga lalaki, og mga babae, mga tao nga wala na ako pilian. For only I can anoint. Kaya ako lamang ang makahimo sa pagdihog. I am the one that does the choosing. Ako ang nagbuhat sa pagpili. Ako lamang ang nagabuhat sa pagpili. Just how I chose David to be king. Sa mga akong gipili si David para magiging hari. The people didn't choose or anoint him to be king, but I did. Ang mga tao wala nagpili ka David aron nagdidingdihugan para maging hari. Ako ang nagpili kay David. But you have not been listening to me. Pag wala ka mamati na ako. You have been doing the choosing and I say, all the men and women that you have set up that I have not chosen, I am tearing down. Ako nagaingon nga ang tanang mga lalaki ug mga babae nga imo gipahimutang nga dili ako ang nagpili, ako magatangtang kanila. Every ministry that you built that was not built on me, I am going to tear it down. Matag mga buluhaton nga inyong ginabuhat nga dili gumikan kanako, ako nang pagawalhaon. And burn it to the ground. Sunugon ha kasi You say ikaw nagaingon that as long as they go to your school, then they are fit for ministry. nagaingon ka nga hangtod nga sila mo sunod sa inyong mga eskwelahan, then fit na sila sa buluhaton. But I am the one who decides, Apan ako mao ang magpili. and I am the one who teaches. Ug ako mao ang magtudlo. But you have been teaching, but not by me. Pan ikaw nagtudlo nga dili pinaagi nako. You have been setting your doctrine Imong ginapahimutan ang imong doktrina and your religion above me, ug ang imong relihiyon nga mas taas pa kaysa nako. and above what I have said. Ug mas taas pa kaysa kung unsa ako gisugilon. So, I am going to bring you to ruin. So, ang akong pagabuhaton naglagon ka. Kumpatol ka. This is my word that I have set before you this day. Mao na yung akong pulo nga akong isulti o sigulon kanimo. Himutan na kanimo. Adlaw. But Pan, if you will call out to me kung ikaw mutuaw diri o mutawag ka nako, and repent and turn away from your wickedness ug maghinulsol ug mutalikod sa imong pagkadautan, and to tear down your false doctrine, ug imong kwaon o imong tangtangon ng imong sa Then iyong I- pagtulunan, then then- ako
then I will restore you to me. Then ako ikaw ibalik diri kanako. But if you refuse, Kapan kung mudili ka, then all that I have spoken shall come to pass. ang tanan niya akong gisulti, mahitabo kayo ka lang. Now, the Lord gave me that, and then when I spoke to Brother Shem, he confirmed a lot of what the Lord said, because he grew up in the UPC. I don't know nothing about the UPC, but he does. Maduwag eh. Kanan. Lalo na sa UPC. Lalo na sa leaders. Maaaring tagtanong din ng card. After decision, if you don't repent, akong pangitawag na akong lang ni Kristo. Kaya yun. Tawag mo ng card eh, UPC. Wala mo magpapili na pastor ng UPC. The problem anymore. I get it to the moment. Lord, kamita ko, asa ko rin lang. Maaaring ito na yung kasulti sa pa sa Ginoo. Maasa ko gano'n sa Ginoo. Because of this, kadayan. So, nagpili lang siya. We talked Pastor Michael last night. Grabe. Mga nakita ko kung sa leadership. I'm not against the UPC itself, but those na wala nagsunod sa kabubuhan sa Diyos. Sila lang ang wala pinag-iayos. Ang daghan ang naa sa posisyon na binihugan sa Diyos. Self-claim sila. Ibutang na nilang posisyon sa ministry. Not to seek the will of the Lord, but to bless. So, pinanagdanan ng suon. I am for the Lord. Asa ko yung dalon, is for the Lord. Is the Lord's. Asa ko yung dalon, is being happy to do His will. And God, seek the will of the Lord. Not the will of man. I just want one last statement. It's like in the book of Joshua, Sa pangabutang sa libro sa Josue, the angel of the Lord came to Joshua. ang anghel sa Diyos na ato ng Josue. Joshua said, "Are you with us or against us?" Hindi mo si Josue na utana, alang ba ka namo o kontra ka namo? Hear his reply. Pero paminawa ko siya the response or reply. I am not with you. I'm not against you. I'm with the Lord. Dili ko against ninyo. Iya ko sa inyo. Hindi ko alam ninyo, hindi ko against ninyo. Alam ko sa inyo. Who are you with? Are you with a religious organization or are you with the Lord? So, kaging sa mabuhan. Iya ba mo sa relihiyoso na organisasyon o iya mo sa Ginoo? When you come into a building, are you coming in and lifting that organization up? Or are you lifting the name of Jesus up? May-ari ba mo diri? Sadyang matagtak na mo anhi mo diri? May-ari ba mo diri? Aron ba sa pagpataas ani mo? Aron yung mapaitaas ba ng relihiyon? Or may pataas ang Ginoo?
Lord said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Ang si Jesus na ginoon niyo. Kung ako ang maipataas, then ako, tuwal ka na ako. So with that, let's lift up the name of Jesus. Tuwal na ako, atong ipataas ang pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Para ninyo, na mati ito, usapan mo, para ninyo. Iya, balisan niyo ako.